So ayan mga kasipat, good afternoon sa inyo. So medyo matagal tayo nakapag-upload ng ating video dito sa ating YouTube channel dahil naging busy po tayo sa ating pagpa-farming dahil isa rin po tayong magsasaka at nag-uumpisa na po yung farming season dito sa amin mga kasipat. So dahil nag-uumpisa na po yung farming season sa ating palayan, so maghintay-hintay lang po tayo at makakapag-pest control na po tayo sa ating palayan mga kasipat. So ngayong araw mga kasipat is yung ibibigay ko na basic idea sa inyo, lalong-lalo na sa mga taguhan sa air gunning is kung paano yung simpleng diskarte maglagay ng scope sa ating unit na ating PCP na walang gamit na bubble leveler at hindi tatabingi yung inyong scope pagdating sa ating area. So ayun mga kasipat yung tatalakayin natin ngayong araw mga kasipat. So bago tayo mag-umpisa na kasipat, in these previous days na hindi ako nakapag-upload ng aking video, may nakita akong mga comments sa ating comment section sa ating mga vlog, mga previous vlogs mga kasipat. Di talaga natin naiiwasan na magkakaroon tayo ng mga bashers mga kasipat. So sino-shoutout ko itong mga bashers natin kahit sila ay bashers mga kasipat. So nagpapasalamat pa rin ako dahil nanood sila ng ating video. So malaking tulong na yun. So big shoutout kay Sir Fernando De Losario Jr. Ayun. So big shoutout to you sir. And Efren Kalungaw. So ayun mga kasipat. So big shoutout sa inyong dalawa kahit pinabash nyo ako. It's an inspiration for me para gumawa pa ng video na makatulog sa mga kasama nating nag-air gun at sa mga mag-influence pa regarding sa hunting na huwag tayong kumuha ng maramihan at tandaan natin yung i-hunt lang natin o kukunin is yung mga hindi for extinction na mga hayop mga kasipat. So diretso tayo sa atin yung mga kasipat. So this unit, this was made by RJ Carpio. So big shout out Sir RJ Carpio. And ayun mga kasipat, yung lalagay sana natin scope dito is compact scope mga kasipat. Maliit ka pero pwedeng gamitin sa hunting mga kasipat. Mid-range shooting lang mga kasipat, not for long day. But for now, dahil wala tayong stock ng ganon, so yung gagamitin muna natin sa tutorial ngayon is itong Athlon natin mga kasipat na 180 MOA. And ayun nga pala mga kasipat, bago tayo mag-umpisa sa ating video, big shoutout muna sa ating subscriber from Africa mga kasipat, Senegal, Africa. So meron din siyang link sa YouTube at ito yun mga kasipat. So yung ginagawa niya mga kasipat is nagpapa-challenge siya sa mga Africana doon or Africano ng food challenge o ng mga challenges. And the same time, pakisubscribe na rin mga kasipat dahil meron silang gagawing mga vlogs na magpapasyal sila sa Senegal, Africa at sa ibang part ng Africa, mga safaring mga kasipat. At least, kahit nandito tayo sa Pinas, nakikita natin kung anong nangyayari doon sa Africa at yung mga pasyalan doon mga kasipat. So ayun, big shoutout Ma'am Pipay and Africa. So ayun, pakisubscribe na lang mga kasipat. And then, balik tayo dito mga kasipat. So para hindi tayo pure on kwento lang, sabi nga nung isang basher natin. So yung gagamitin nating mount dito mga kasipat is from West Hunter mga kasipat. So ito adjustable mount, no limit ito mga kasipat. So 20mm yung rail natin dito. That's why 20mm din yung mount na kinuha natin mga kasipat. So this mount is from Sir Rob Rendel Paipa. Yun, big shout out sa Rob Rendel Paipa. So napakabait na tao mga kasipat. So ayun. So bakit West Hunter mga kasipat? Yung West Hunter adjustable mount kasi na ginawa natin is no limit. So dahil malaki yung scope natin, yung kanyang objective lens, ayan, nasa 56 po ito. So pag naglagay tayo ng mount na low mount, ang nangyayari mga kasipat is sagad itong ating objective lens dito. So kung high mount naman, isagad din. So that's why kumuha tayo ng adjustable mount dahil pwede po itong itaas at iakya at ibaba. Tapos pwede rin po i-tilt mga kasipat, ayan. So maganda gamitin dahil ito po ay 120 MOA mga kasipat. So meron siyang diameter na 25.4 mm. So kung may scope kayo na
25 4mm lang yung kanyang dito, yung body niya. So, meron na siyang dalang adjustable na diameter ganyan mga kasipat. Meron na siyang dala. At meron din siyang 30mm at 34mm mga kasipat. So, yung center height niya is 34mm to 48mm mga kasipat. So, napakaganda ang scope mount. So, ngayon, ito yung gagamitin natin dito. So, unang-una na gagawin natin is dapat level po yung dapat level yung mesa natin para paglagay natin ng scope mount dito at nung ating scope is level siya sa ating nire-rotate na target mga kapitan. So, wala tayong putok na ngayon mga kapitan. That's more on tutorial lang tayo for basic knowledge para samahan nating laguang organiro. So, ngayon, lalagay na natin dito. Hanapin natin yung magandang lagayan para sa kanyang sa inyong eye relief mga katipat, yung distance ng inyong scope sa inyong mata. So ayan, hinipitan na natin mga kasipat para mamaya hindi siya gagalaw. Hindi na tayo ulit sa pagkikit nito mga kasipat ng ating scope mount. So lagay lang natin. Okay, so lagay natin itong kanyang 13mm diameter mga kasipat dahil sa 13mm ito. Ayan. Then ganito taas. So 13mm po yung ating body ng ating scoop mga kasipat. And then next na gagawin natin mga kasipat is lagay natin tong kanyang lock sa taas. So yung west center mga kasipat is meron siyang bubble leveler mga kasipat, pero hindi natin titingnan ito mga kasipat. So mas more on scope din tayo mamaya. So ang paglagay ng lock nito mga kasipat, ang gawin ninyo is alternate, isa dito sa kabila and isa rin dito sa kabila. Pero wag muna natin hipitan para magalaw natin yung scope mamaya. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted. Let's on the video mga kasipat. At tinabunan ko lang ng kamay ko yung silipan natin dito kasi kapag hindi ko tinabunan mga kasipat is nagiging masyadong masilaw yung ating reticle dyan mga kasipat. So ayan, kung makikita nyo mga kasipat, ang tindi pa ng galaw ng ating scope dahil nanginginig din yung aking kamay at di natin nahigpitan ito. So konting ganyan lang, ayan. So tabingi siya mga kasipat dahil hindi pa natin nahigpitan. So ang gagawin natin dyan para maging sakto itong reticle natin, tamang-tama pagdating sa hunting area. May solusyon akong nagawa dyan mga kasipat dahil din sa pagre-research natin sa YouTube at sa ibang mga gumagamit din ng rifle, live or mga hunting arrow din. So ayan, lubid tsaka DIY lang mga kasipat, kakabit lang natin doon sa bubong namin at di natin kakabit yan sa may niyog kundi doon sa bubong. Then, subukan nating mag-adjust para maging sakto yung ating reticle mga kasipat. So, ayun. Let's go. Stay tuned lang po kayo. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living ain't never gonna get. So yun mga kasipat, kakalagay lang natin doon. Ito mga bang ginagawa ng mga kasama nating hunter. Paminsan-minsan, instansyahan na lang mga kasipat. So ang ginagawa, paglagay ng scope, silip, konting ayos. Pag okay na sa kanila, sa mata nila, pihit na sila dito, higpitan na nila, okay na. Pero pagdating sa hunting area mga kasipat, ang nangyayari is tabingi yung inyong reticle mga kasipat, ang inyong scope. So ngayon,
ito yung isang ginawa kong basic information na nakuha ko rin during the time na ako yung pumpisa sa aircon. So, share ko lang sa inyo mga kasipat yung experience ko para at least makatulong din naman sa mga kasama nating airconer dyan mga kasipat. So, ito, nalagay na natin doon. And then, record lang natin. Ayan. So, kung manonotice nyo mga kasipat, diretso natin doon sa ating nilagay. Ayan. Importante walang hangin mga kasipat. Ayan. Yan yung tali na ating gagawing reference mga kasipat. So kung ma-notice nyo, tabingi siya mga kasipat yung ating reticle sa tali. So hindi naman pwedeng sabihin natin na yung tali yung may diferensya kasi mabigat po yung kanyang dinadala sa ilalim. So pinupull niya yung tali para maging straight dahil sa gravity mga kasipat. So yung problema is yung ating scope. So picture lang tayo. Ayan. Para mamaya meron tayong reference. So ano bang dapat gawin natin mga kasipat? So punta tayo dito. Ayan. Ilagay natin yung ating floating dot sa kanyang sa tali mismo. Tapos adjustin natin yung scope mga kasipat. Ganyan. Okay, konti pa. At ayan mga kasipat. Ang problema is hindi ata sakto yung pagkalagay ko ng ating scope. So, silip lang tayo. Ayan. Tapos adjust pa. So ayan mga sipat, saktong-sakto na. Ang gagawin natin para hindi na natin magalaw, isilip tayo dito habang tayo'y pipihit dito sa kanyang mga lock mga kasipat. So hawakan na natin ito para hindi siya gumalaw. Dali lang. Yan. Tapos pihit. Kasi habang nagpipihit tayo dyan is gumagalaw ito mga kasipat. So, daan-daanin natin. Kasi magalaw yung mesa natin mga kasipat. Ayan. Okay. Huwag nang masyadong mahigpit. Dahil maghihigpit din tayo dito sa kabila mga kasipat. Yan. Okay. So ayan mga kasipat, dire-diretso na yung ating reticle. Ayan o. Yan. So, kahit di na tayo maghawak dito, pihitin na lang natin lahat ito. Wala nang problema yan mga kasipat. Ayan, kasi nakapihit na tayo sa dalawang lock niya dito mga kasipat sa dalawang screw. So tara, higpitan na lang natin mga kasipat. Okay, so kung may makita kayong konting diferensya, nasa scope cam ko lang yan mga kasipat at sa mata ko rin kasi hindi tayo magkakaparehas ng mata. So pasensya na. So naigpitan na natin. Okay. So tingnan ulit natin mga kasipat kung saktong-sakto yung ating reticle sa linya ng lubid natin mga kasipat. So dahil naka 14 magnification lang tayo, 14x. So ganyan po kaliit yung ating reticle. Ayan, so okay na rin at may konti lang talaga, konting-konti na lihis ng konti yung ating turret elevation.
Pero goods na rin yan mga kasipat. Now, bago tayo magtapos mga kasipat, so simpleng tutorial lang muna yung ginawa natin. Merong dalawang klaseng mount mga kasipat. Ito po yung dovetail. Yung dovetail mga kasipat is ginagamit sa mga CO2. 11mm. 11mm yung kanyang dovetail mga kasipat. At yung kanyang diameter sa tube is sometimes is 25.4 yung ginagamit mga kasipat. 25.4 mm na mga scope. So, yung isa naman is 20mm Picatinny mga kasipat. Sample ito, Picatinny ito. So, merong 30mm na mga Picatinny, meron ding 25, pero Picatinny yung kanyang rail mount na nilalagay mga kasipat. So, dulo variation lang yan. Dovetail at saka Picatinny. Merong high mount at low mount mga kasipat. So, itong ginagamit natin is no limit mga kasipat. Ibig sabihin, adjustable yung mount dito sa harap at dito sa likod. So, kung gusto mong i-tilt yung scope mo, dito ka lang magbabawas, dito sa kabila. Paakyatin mo, pwede. Pababain mo, pwede rin. So, yan yung kaibahan mga kasipat sa mga mounts. So, yung basic is dalawa lang. Dovetail at saka Picatinny. So, ulitin ko lang, merong low mount at merong high mount mga kasipat. So, asahan nyo sa next video, hindi itong scope yung ilalagay natin. So, yung ilalagay natin dito is compact scope mga kasipat by Open Optics mga kasipat. Dahil meron pang isa tayong scope dyan. Kaso nga lang is hindi pa dumating mga kasipat. So, hintayin natin na dumating bago na natin ilagay ito. At next time lang natin iba-vlog itong buong unit ni Sir RJ Carpio mga kasipat. So, for now, ito muna yung ituturo ko sa inyo. At bago tayo magtapos is mag-shoutouts muna tayo mga kasipat sa mga subscribers natin. At dahil sa mga comment nyo dyan mga kasipat sa comment section, instead na titigil tayo sa paggawa ng mga basic tutorial sa airgun, is na-amaze pa ako at gusto ko pang magpatuloy dahil sa mga comment nyo at mga shoutouts mga kasipat. So, big shoutout sa isa nating subscriber, Sir Benje Munino. Sir, big shoutout sa iyo. Gary Balyo, ayun, big shoutout. Sir Jinggoy Vlogs, ayun. So, big shoutout Sir Marlon Donato. Sir, big shoutout. Sir Abed Nigo Abad, ayun. So, big shoutout sa iyo, sir. Kay Sir Kaid Olivar, big shoutout, sir. Kay Sir August Born Corner, big shoutout din. And then kay Sir Elmer Cancico from Sibunga, Cebu, ayun, big shoutout sa iyo, sir. Kay Sir GR Adarme Vlog, ayun, big shoutout, sir. Big support, maraming salamat po. Then kay Sir Lionelo Tumarong from Toledo, Cebu, big shoutout din, sir. And lastly kay Sir Basilio Hinonangan from Maasin City, Southern Leyte, ayun. So big shoutout sa inyo, sir. Maraming salamat sa suporta. At sa mga kasamahan nating gusto mong papashoutout dyan mga kasipat, comment down below na lang sa video na to yung inyong papashoutout at yung kung saan kayong lugar mga kasipat. So para malaman din naman natin kung ang saan nakaabot yung ating channel mga kasipat. So yun, big shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta. At sana patuloy nyo po akong suportahan sa gagawin nating mga video mga kasipat at makatulong sa mga kasamahan nating erganer mga kasipat. So ayun, kung nagustuhan nyo tong video na to mga kasipat, please like the video na lang, and then meron tayo share button dyan. Pwede nyo ma-share sa mga kaibigan nyo para rumami din naman yung manunood natin sa ating mga vlogs mga kasipat. And kung nagustuhan nyo yung video na to mga kasipat at nakatulong sa inyo at natuto kayo mga kasipat, please subscribe my channel mga kasipat. Walang bayad po yan, free po yan. At ayun, malaking tulong po yan sa akin kung dadami yung subscriber natin mga kasipat. And that is also a notification bell mga kasipat. Pwede nyo i-click yan para updated ko kayo sa susunod na mga tutorial videos natin, adventures natin sa airgun at yung pakamanting natin mga kasipat. So ayun, big thanks sa inyo mga kasipat. Maraming salamat. And ayun nga pala mga kasipat, suyo na ako pero ads tayo dyan. Pwede nyo po panoorin kahit 30 seconds lang para meron naman tayong revenue mga kasipat na gagamitin sa mga adventure natin regarding sa mga airgun at makapag-continue tayo ng ating mga vlogs mga kasipat. So ayun, big thanks sa inyong lahat mga kasipat. Big shoutout sa lahat. Maraming salamat and always tandaan, God bless you all and keep safe always.